ang Sierra Madre, ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas. Kilala rin bilang backbone of Luzon, protektor ng lupaing nasa likod niya, tahanan ng mga kagubatan, ilog, bundok at mga alamat. At ngayon, kailangan ko siyang tawirin. Liz MacArthur, I'm back. Sa video na to, tatahakin natin ang Sierra Madre mula Santiago Isabela through Quirino Province para marating ang kabilang dulo nito, ang dalampasigan ng Pacific Ocean sa probinsya ng Aurora. Dahil doon naghihintay ang huling checkpoint ng aking Philippine Loop Adventure Tour, ang Baler. Pero first time ko sa rutang to, hindi ko alam kung gaano kahirap ang ahon. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makalabas ng bundok. At hindi ko alam kung aabot ba ako sa Baler bago lumubog ang araw. Ang alam ko lang, malapit na ang dulo ng Philippine Loop. Tara, samahan niyo ako. Okay, day 21. Nandito tayo ngayon sa hotel and ngayon pupunta tayo ng Baler. Let's go! Okay. 5:58 AM. Yan. Let's go! Municipal Hall ng Aurora. Saka ang kanilang community center. Arko ng Aurora. Bye, Aurora! Habang sumisikat ang araw, nagsimula na akong tumawid sa Isabela, passing through Cabanatuan and San Mateo. 6:32 AM. Yan, Isabela State University, San Mateo Campus. 18 kilometers pa lang napahinto ako para magpalit ng SD card. Sakto, di pa ako nakakapagkape, kaya short break muna. Nag-offer dito 5 piso. Today, nasa around 2,000 meters of climbing ang haharapin ko, kaya for sure hindi magiging madali ang araw na to. Okay, tuloy ang biyahe. Let's go! Tuloy ang padyak sa malawak na kalsada ng Isabela with occasional views ng mga taniman sa gilid. At this point, isa lang muna ang goal ko, makarating sa Santiago City. Doon kasi ang magiging jump-off point ko papuntang Quirino Province at doon magsisimula ang tunay na tawid ng Sierra Madre papuntang Baler. Nandito na tayo sa Ramon, Isabela! Shoutout kay Ramon Quezon! Moonman, ang biyahe ni Moon YouTube channel. Yeah. Dinaanan ko ang town proper ng Ramon and a few kilometers later, Santiago City na. Okay, welcome City of Santiago. Nagulat ako doon. 7:43 AM. Actually kahapon pinag-iisipan ko kung dito didiretso eh. Pag diniretso ko to, ang layo pala din. So mas okay na dun sa Aurora, at least maaga ako nakatulog. Ayun o, Santiago. Dito pala eh, ang malaki. Ayos. Okay, daan lang tayo sandali sa kanilang municipal hall. Tuloy na ang biyahe pero baka mag-break lang ako sandali. Fresco Mall, Best Depot. Okay, dito tayo sa kanan. Yun, bali yun yung rotonda. Actually pag galing ka sa Kawayan, doon naman sa kabila ka manggagaling. Pupunta tayo ngayon sa Aurora Province. Okay, refill muna tayo kasi pupunta tayo sa bundok. Ayan. Tapos subo na rin ng konti. Ito meron silang Penoy. Nandito ako sa harap actually ng Victory Liner. Ayan. Kaya maraming pagkain dito. Kape. Actually nag-breakfast ako kanina dun sa hotel. Pinaluto ko na kagabi, katulad nung ginawa ko dun sa Sanchez Mira. So, hot silog. Tapos kagabi, hindi na ako nakapag-video. Sarap ng tulog ko kagabi. Okay, larga na. 8:17 AM. Let's go. Ayun.
To, Centro Mall, oh. May McDo. Kakaliwa tayo dito. Habang papalabas ako ng Santiago City, unti-unti akong inililihis ng ruta palayo sa main highway. Papunta sa lugar na hindi ko pa napupuntahan. May excitement kasi bagong kalsada na naman to. Bagong probinsya, bagong tanawin. Pero kasabay ng pagkasabik, may konting pangamba rin. Dahil hindi ko alam kung gaano kahirap ang naghihintay sa akin. Okay, ito may mga ahon-ahon na. Ito kasi yung ruta tingnan nyo. Ganyan siya oh. So yan, packet ng packet yan hanggang makarating ng Aurora. So yan, simula na, ahon ng ahon to. Sa totoo lang, akala ko after ng Isabela, Aurora na agad. Parang paggaling ka ng Nueva Ecija, pagtawid mo ng bundok, Aurora na. Pero sa ruta pa lang to, may isa pa akong madadaanan. Isang probinsyang hindi ko pa kilala. Ano yung sunod na bayan? Ha? Quirino na? Okay, thank you. Ayun, Quirino na pala yung sunod. Border na ng Isabela at Quirino o Aurora. Yan, ito na, Quirino Province. May Quirino pala, no? Bago mag-Aurora. Nandito na tayo sa Quirino Province! Woo! Tuloy ang biyahe. 8:57 AM. Okay, ito yung town proper ng Saguday. Saguday, Quirino. 9:15 AM. Ayan, Saguday. Okay, ito yung kanilang public market. Ayan. Checkpoint ulit. Hello po. Lalaki ng maril. Okay, ito yung national school nila ng Saguday High School. Walang pasok kasi Saturday. Actually medyo mataas itong lugar na to. 100 meters above sea level. Yung Santiago mga nasa 60 meters above sea level. Okay, nandito na tayo sa Dibul. Walang signal. Okay, dito tayo kaliwa. Ito ang Cordon de Fun Madela Aurora Road. Ito ang main road na dadaanan natin patawid ng mga bundok ng Quirino hanggang makarating sa dalampasigan ng Dipakulaw, Aurora. Okay, nandito na tayo sa Aglipay. 11% agad. 8%. Ayan, may libing. Okay, dito na tayo sa town of Aglipay. Lumanon po kayo. Ito ang town hall ng Aglipay. Yan o, laki nung iglesia ni Cristo dito. Okay. Dito tayo, kanan. Actually, maganda yung mga shoulder dito sa Quirino. Smooth. Ayun na yung mga bundok oh. Simula na yung mga tunay na ahon. 14%. Quirino Department of Agriculture Experiment Station. Ano kaya in-experiment nila dito? Okay, dito na sa Madela, Quirino. 10:33 AM. Nasa Madela, Quirino. So far, 200 meters above sea level na. So, mataas-taas na rin to. Villahermosa. Kanan tayo dito. Okay, ito na yung town proper ng Madela. Tingnan natin kung merong makakainan dito. Kain muna. Ito nilaga sa Kamungo.
Ayun, tapos na kumain. 11 a.m. Larga na. Ayun, nabigyan ako ng local tip nila, sir. Ingat, ingat. Dadaan tayo sa mas maiksi, may shortcut daw. Saan ang punta dito? Okay, kamusta yung dinadyawan? Dinadyawan. Okay. Ayos. Let's go. Sa halip na dumiretso ako sa main road, pinakaliwa ako ng mga lokal papuntang Kabuuan. Mga 6 kilometers na mas maiksi siya and mas konti din ang ahon. Ayun, no, na-puncture, nag-seal. So, ano ko lang. Ayun, binombahan ko lang. So, dito tayo kakaliwa. Papuntang Dinawjawan. Uy, ang ganda dito. Oh. Woohoo! Yes! Ganda! Wow! Wow! Grabe! Grabe kaganda! Buti na lang, doon ako kumain. Sa karinderya na yun. Nabigyan pa ako ng tip. Kasi parang rin mga 100 meters elevation difference. Tapos mas maikli ng mga 2 to 3 kilometers yata. Woo! Ganda dito. May nag-picture doon. Ano? Dami nagpapapicture. Yun, may mga naliligo pa. Ito na nga ang ahon proper. Nasa bundok na tayo. Itong ahon na to, 14%. Grabe to. 14% tuloy-tuloy. Ito yung sign. Di pa Kulaw, 94 kilometers. Ay, grabe ang view. Yun, oh. Woo! Op, yeah. At tarik din ng lusong Ha. Grabe ang lamig. 26 degrees dito. Mukhang mas matindi ba dito kaysa Cordillera? Grabe to, 16%, 17%. Ay, grabe, 20% to. Ha. Ay, grabe. Ah. 18 na lang. 17. Dali, maganda view dito. Tutukod muna ako. Para makapag-picture. 18% to. Op. Ayan yung view oh. Wow. Grabe oh. Actually, mukhang mas maganda dun sa taas. Lakarin ko. Superman. Ayan, dito mas maganda yung spot. Let's go. O, tapos na magpahinga yung bike. Pagod daw siya Ayan, tuloy na natin. Ayan. Grabe, ang ganda talaga Grabe yung view. Panalo din dito. Okay. Ito na yung tuktok ng ahon na yun. Siyempre marami pang ahon susunod. Time check, 12 noon. Yan, nakaka 95 kilometers na tayo since dun sa Aurora, Isabela. Mga tao dito naka-jacket 24 degrees din ngayon nasa taas kasi ng bundok. So far 381 meters above sea level.
Minus 12, 13, 14. Habang lumulusong, alam kong saglit lang ang ginhawa. Maaga pa, kaya siguradong marami pang ahon ang naghihintay. Pero nung nakita ko yung sign ng Aurora Province, medyo gumaan na din ang pakiramdam. Kasi kahit hindi pa tapos ang laban, malaking bahagi na ng bundok ang naiiwan ko sa likod. Yun o! Woo! Aurora Province! Ah, yes! Kala ko nasa Aurora na ako. Wala pa pala. Maambon. Lamig na dito, mababasa pa. 15%. Yun o, ilog. Wow, ganda rin. Okay, kung dumiretso tayo kanina, dito yun. Dito tayo manggagaling. So ngayon, ito na, nagtagpo na yung kalsada. So dito na tayo, dire-diretso. Tapos na yung shortcut at nakabalik na ulit tayo sa main highway. Dire-diretso na to papuntang Dinadyawan. Pero short break muna. Meron kayong kape? Kapi lang dito. 96 kilometers pa papunta sa Balersain. Okay, mukhang hindi titila ang ulan. Kaya tuloy na natin. 12:49 PM. Ahon to hanggang mamayang alas 4 siguro. Yung temperature ngayon 23. Nasa buulan pa. Okay lang umahon, basta ganyan yung view. Ay, sandali lang. Chitae! Ganda lalaki! Ay, alingaw-ngaw. Galing-alingaw-ngaw. Bago tayo tumuloy, I would like to thank some of my sponsors for this Philippine Loop Adventure Tour journey. First, Spider Philippines for my physics helmet. Hindi lang siya maporma, magaan, presko, at komportable ang fit kahit buong araw na nasa kalsada. Magic Shine for my RN3000 headlight. Together with the RN1500, gamit na gamit ko ito sa pinakamadidilim na parts ng ruta at hindi nauubusan ng battery magdamag. Pero hindi lang siya pang headlight, ginagamit ko rin siyang power bank for my gadgets. Majin for my TEO crankset with power meter. Since loaded ang bike ko for this ride, I wanted a lightweight crankset that also comes with a reliable power meter to help me manage my pacing, lalo na sa mahahabang araw like this. And of course, Twin Cycle Gear, TCG for my custom jerseys. Kung mapapansin nyo, itong dalawang TCG jerseys na pinagpapalitan ko, mismong-mismo talaga. Komportable, fit na fit at bagay na bagay for long rides. Actually, may TCG cargo bib, socks, gloves, and arm sleeves din akong gamit. And mismo din ang quality. So check them out if you're looking for quality cycling apparel na mas affordable compared sa leading brands. Shout out kay Miss Maya of TCG. Okay, 1:13 PM na. 111 kilometers na yung natatakbo today. So ang estimated time daw is 6 PM. Tingnan na lang natin mamaya. Ayan o, namumula. 15%. 14%. 11, 12. Grabe tong tarik. Nakayuko na ako. 18, 19, 20. Umabot ng 20. Okay. Ayun yun o. May bundok dito. Ayun o, bundok. Dito may school. Okay, mga 400 meters na to above sea level. So hindi naman kataasan nito. Kaya lang pag ganun-ganun siya.
So yun, mag-accumulate lang yung elevation gain. May field trip yung mga bata. Whew. Lamig dito. 21 degrees. Ha. Ay, gusto ko na makabalik sa Kapatagan. Dito sa lugar na to, parang madaming indigenous race. Yung mga kulit yung buhok. So nandito na tayo ngayon sa Nagtipunan. So time check 1:47 PM. Simple lang yung mga bahay nila dito. Ayun, binibenta nila mga panggatong. Ahon ulit. Ayun, sign nila dito. Kung mapapansin nyo, Ilocano. So Ilocano yung salita nila dito. Wow! Ang grand nito, oh. Grabe. Time check 2 PM. Naka 122 kilometers na. Okay, maganda-ganda yung panahon. Tapang mo ah. Nasa Aurora na pala tayo. Yun, Aurora na. Di pa Kulaw, Aurora. Okay. 2:07 PM. Nasa Aurora province na tayo. Malapit na. Daming uwak, oh. Okay, according sa Coros, 1.25 kilometers na lang. Tapos bababa na. Papunta ng shore. So yung mga remaining climbs, yun yung mga paisa-isang bundok bago makarating ng Baler. So yun. Ayos. Okay, 490 meters above sea level. Ito na yung simula ng pagbaba. Dapat bago yung brake pads nyo dito pagdadaan kayo. Grabe to. Grabe na yung tiga ko ah. You know, minus 16% to. Okay, 174 meters na above sea level. So, nakababa na tayo ng 200 meters. Okay, 69 meters above sea level. So, nakababa ulit tayo ng 100. Okay, break muna tayo dito. Ayun, nalagpasan ko na yung mga bundok. So, kapilang muna dito. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hey Siri, where are we? Cordon Aurora Boundary Road, Di pa Kulaw, Aurora. 61 kilometers to go. So mga 6, nandun na ako sa Baler. So ito lang, kape, itlog, saka yan, refill na rin ng mga Gatorade. Ayos, lapit na. Okay, tapos na. 3:14 PM, tuloy na ang biyahe. 61 kilometers to go. Let's go! Ayun, natawid ko na din ang Sierra Madre. Tapos na ang mahahabang ahon at nandito na ako ngayon sa Kapatagan. Turn right na tayo dito. Actually, ito rin yung ruta ng Odax. So ngayon nasa Di pa Kulaw Beach. Yan sa kaliwa beach yan, kaya lang di makita. Mamaya makikita natin ang coastline. Di pa tapos yung mga ahon. Meron pang isang bundok na tatawirin. So we're not out of the woods yet. Okay, nasa Dinadjawan tayo.
Yan yung public market nila. Dito, maraming bentang pang beach. Picture ako dito. Okay, meron ditong arko. Anong sabi? Walang nakasulat. Ayan ang mga resort, oh. Actually, bala ko, pag ginabi ako, dito na ako mag-stay sa may, hindi pa kulaw. Pero may araw pa eh, so abot pa ng baler. Ayun, oh, nakikita na yung beach. Yeah! Mukhang ito yung place to be. Okay, ito na yun. Malapit na dun sa isang ahon. Nagabihin yata ako sa Cafe Picture. Okay, ito yung ahon, oh. 3 kilometers yan. 8%, 9% agad yung bungad. 11%, 15%. 15% na naman. 15, 16, 17. Ayun yung beach, oh. Alright, lusong na. Wow, grabe. Pala tapos. Ayun, may na-meet tayong ka-long ride. Galing kang saan? Galing ko ang baler pero taga Dilasagaw. Okay. Ayan, Pops. Salamat po. Okay. Shoutout sa Team Crank Brothers ng Manggitahan Dilasagaw, Aurora. Ayun. Okay, may isang punchy na ahon. 800 meters. 13-14% ulit. 15, 16, 17. Ganito mga ahon dito sa Baler, tatarik. Ang daming coconuts. Coconut tree. Ito na ang lusong. Woohoo! Yun, oh, ganda. Okay, 4:30 PM, 36 kilometers to go. Ang tarik ng bundok na yun, oh. Ayan, may isa ulit ahon. Punchy. Ito, 1.4 kilometers, 13%. Grabe to. 14%, 16, 17. Konti na lang to. Ay, may isa pang siko. Konting tiyaga na lang. Lapit na. Okay, ito na yung tok-tok. Oh, grabe. Oh, kitang-kita yung beach. Okay, may isang maliit na ahon dito. Ito na yung last registered sa cycling computer. Tarik din, ha? Ayan, oh, grabe. Maganda. Last break bago mag-push sa Baler. Magkano lahat? Mga 10-minute break. Medyo napasabak ako dun sa mga ahon eh. Excited na kasi ako makadating ng Baler. Last night ko na kasi to. Tapos na yung Philippine Loop. Hindi ako makapaniwala. 3 weeks.
Magse-celebrate ako mamaya mag-isa. Kakain ako masarap dun sa Baler. Okay, 5:22 PM. Diretsuhin na natin hanggang Baler. After ng huling ahon, nakahinga din ako. Tapos na ang lahat ng pagsubok ng araw na to. Siguradong mararating ko na din ang Baler. Kaya in-enjoy ko na ang natitirang beach view. Bukas na ang last day ng Philippine Loop. So ngayon, mag-e-emote muna ako dito sa tabing dagat. Gusto ko sana sumigaw ng "Chitae, ganda lalaki." Kaya lang, walang alingaw-ngaw dito. Habang lumulubog ang araw, papalapit ako ng papalapit sa Baler. Isa na lang ang hinahabol ko ngayon, makarating bago tuluyang dumilim. Right before sunset, habang may konting liwanag pa, narating ko ang arko ng Baler. Okay, ito na. Welcome, Baler! Hindi pa ito ang checkpoint, pero ibig sabihin nito, malapit na ako sa town proper. Ayan, 6:07 PM. Aurora Memorial Hospital. Nagpatuloy ako pumasok ng bayan habang unti-unting kinakain ng dilim ang kalsada. Naisip ko lahat ng pinagdaanan ko ngayong araw. Yung uncertainty ng Sierra Madre, yung walang katapusang ahon at lusong ng Quirino, at ang napakagandang dalampasigan ng Tipaculaw. Napakaganda ng Pilipinas, pero habang papalapit ako sa dulo ng araw na to, unti-unti ring pumapasok sa isip ko, bukas matatapos na lahat ng ito. After mga 30 minutes, narating ko na rin ang town proper. And at 6:32 PM, nasa harap ko na ang huling checkpoint ng Philippine Loop Adventure Tour sa Luzon, the iconic Baler sign. Okay, nakarating na rin ang Baler sa wakas. Ito yung day 21 ng aking Philippine Loop Adventure Tour. And bukas yung day 22, pauwi na ng Manila. So actually, last night ko na to. So maghahanap ako ng makakainan ng masarap. Tapos yun, tumahimbing para bukas. Bukas sa challenge is yung bungabon, mga ahon doon sa bundok ng bungabon. And of course, challenge din yung patag pauwi ng Manila. Kasi ilang beses ko na yung nagawa. Tingnan ko kung may mga sasabay sa akin. Okay, so yun lang. In total, I covered 200 kilometers with 2,500 meters of climbing in 12.5 hours. Bukas, 227 kilometers na lang, matatapos ko na ang Philippine Loop. Kain muna tayo. Okay, dito tayo sa Yoli's. Tignan natin yung mga pagkain. Ayun oh, may lobster. Saka may shrimp. Okay, so popost lang ako ng sticker dito. Dito siya nakalagay. Okay, ito na. Kain na. Hipon. Surf and turf to. Saka inihaw. Yun. Ayos. Last night ko na to, kaya sinusulit ko na. Kamain ko na nga. Ano?